On this episode, we are talking about current events. Ano nga ba ang mga hanas namin sa mga recent na mga kaganapan? Welcome to the very first Baklita episode of the year. Charay, the year. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Cue and the intro. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up session na. Join lalo ng Chumikla Boom. At magbiglaan, Ditechiwara sa Bexes! The Mouth! and Jonah Show. Ano na mga Bex? Happy Wednesday. This is Mel. Happy New Year! This is Jonah. Dishish. May Ang daming dish. H. Oo. Kamusta? Kamusta, Bex? Haggard. Kaya pa ba? Yan lang. Kaya pa ba? Haggard, yan lang ang masasabi ko na dahil. Kasi parang kulang ang isa na isang ako, no? Kailangan may mga tatlong ako para magampanan lahat ng role, ganyan. Pero surviving. And I think, ano, nag, ewan ko, sabi nila pag masakit yung ulo, it's either you're dehydrated. Tapos, recently ko lang nalaman na pag ganun daw yung nangyayari is baka may tension. Iniisip ko, saan naman yung tension? Eh, okay naman ako ng weekend. Parang, feeling ko ano lang talaga, baka dahil everyday napupuyat, Yes, tulog talaga. na hindi, Tulog is key. hindi oo, tas, ilang araw kasing sunod-sunod dahil na parang 20 hours si akla, no? Parang ganun yung atake. So, parang parang nag-give up yung katawan ko nung weekend. So, haggard. Pero Carrie, Oo, dahil. Kasi sabi ko baka ma-ER na agets. Ganun yung atake. Kasi sobrang sakit talaga. Pero nakatulong naman yung pahinga at yung meds. Ayun. Carrie, that's good. Ako naman, I'm also doing okay. Medyo hinahanda ko yung aking self because mag-birthday na ako soon and usually Oo nga. nagkakasakit ako before or after my birthday. Ano na yan? Ano ba? Yearly yan. Hindi ko alam if it's connected sa dahil every birthday ko nagbabiyahe ako or hindi ko din alam. Pero yeah. Pero yes, I'm turning 36 this. Hindi, 36 na ako pag airing ng episode. Oh my God. OMG. I cannot. Ayun. So, Oo. yun lang. Pero naman, chill and ayun. Yun. Carry Ayan. mo. Buti naman nakiri ka pa. Ayun mga Bex, no, if you have any birthday wishes kay Mel, i-comment nyo na yan sa baba. I-share nyo na tong episode at pakibati si Bex, no, ng more paputok. No? for the Sana ka year. meron kahit isa. Charot. Na maputok ka naman siya, no, yung talagang goal for the year. Charot. Or more rockets for Mel. Para Oo. masaya ang taon na to kasi malapit na naman magpasko dai. Na para Oo bang nga. kakastart lang. Kakabanggit ko lang ng Happy New Year, magkakalahating taon na tayo mga Actually, kalahating taon na, no? Mm-mm, Kasi yes. June is 6. Kakaloka dai. Ang bilis na naman ng ng panahon. Kaya mga Bex, ipon-ipon na tayo for the Christmas. Mag-collect ng mga racket para madaming anjut pang gastos para hindi tayo mauwi sa lugaw na handaan, ano? True. At saka tawag nito, syempre it's June, still Pride, Happy Pride mga Bex. Correct. Oo. So, hopefully nakikita niyo yung word of the Bex kineso namin sa aming socials, yung mga pakchika ni Between, about sa mga kung ano-anong topic na kung saan-saan niya na napupulot. No? Yeah. Happy Pride, and I just want to say na um, being queer is not a choice. Ang choice is nasa, ano kasi yan eh, ang choice is kung you will act on what you're feeling. Kung aaktuhan mo ba your truth or you will suppress it. No, nandun yung choice. Pero yung pagkatao mo, ano na yan talaga, nandiyan na yan. Hindi yan choice. Kung choice ang pagiging bakla, sige nga,
magbakla ka nga bukas. Tapos Try balik ka lang, ulit no? sa isang araw. Oo, kung totoo yung choice. Kasi di ba may mga, kasi na-medyo na-trigger lang ako dahil kanina meron na naman ako nakita na post na tigil niyo na yung mga Ah. pride na yan. It's a choice, mga Sino may ganyan. sabi? Frenny Ito May nga, or hindi, just hindi, hindi. random post? Nadaanan ko lang sa ex kanina. So, if you really believe that being queer is a choice, try mo bukas magbakla tapos sa isang araw, straight ka ulit. Tignan natin if patunayan natin yung teorya. Ayan. And gaya nga na sinabi na Bex ng Happy Pride, mga Bex. And hopefully magkita-kita tayo sa event. Di ko lang sure True. kung paano, pero what if, no? Baka baka magsama-sama ulit tayo sa araw na yan ng Yes. pag-celebrate ng freedom. Well, totoo naman talaga kasi Yes. very isipin mo na lang na para kayong nasa hawla, no? Na doon ka na lang talaga nilaga kasi pag lumabas ka hindi ka na safe. Ganon. Parang ano to, Ibong Adarna. Charot. Yun na. 'Di ba? Yung parang ang ganda ng boses mo, ang ganda ng mga pinaglalaban mo pero hindi ka pa din nila marinig. Yung ganon. So, hopefully tuloy-tuloy lang tayo yearly, no, sa mga pinaglalaban nating ganito. Baka sakaling may magbago. Ayun. Correct. True. Yan. Happy Pride ulit. Ayan, syempre, hindi natin kakalimutan mag-thank you sa mga patuloy na nanonood and sumusupport sa Baxters. Thank you guys for watching sa mga nagla-like, nag-share, mga nagko-comment, mga pinag-kinemit. Thank you so. Oh, thank you so much no sa pakikisama na haggard na kami sa video pero laban lang kayo. Totoo. Na para bang nahulas na ng ilaw, 'di ba? Pero lumalaban kayo sa dire-diretsong panonood. At saka no si Sheila talaga siya. Nag-PM siya sa akin sa IG, hindi ko lang pala sa iyo na share kasi ang haba nung reflection niya dun sa isang episode. Go. Yung about sa friendship kineso. So may mga red flag reflection, may mga reflection siya doon na share ko na lang sa iyo later offline na baka pwede nating i-post or sagutin natin via reel. Ayun, kung ano. And ayan, kung nakaka-relate kayo sa mga episode na nag-air nitong huli, feel free to comment, i-DM nyo kami. Or Yes. mag-comment kayo sa YouTube or sa Spotify para naman ma-shoutout namin yan. Shula Jen. Ayan. And syempre, if you are watching on YouTube now, nandiyan ka na rin lang. Pindutin mo na yung subscribe button, like mo na rin, share mo na rin, mag-comment ka na din agad dyan ng Happy Pride, whatever, for engagements. Pero ikalat ang kavaklaan sa earth. Ayan. Yun mga Bex, no? And syempre doon sa mga iba nating patuloy na sumusuporta sa Baxters, yung friendly natin sa Finland na si Mushroom Girl. Yes. And then si Levi, 'di ba, na panay lang ang travel pero working pa din. And be safe, no? Kasi parang ang hirap ngayon mag-travel. Di ko alam kung bakit. Correct. Kasi nga ang daming nangyayaring kaguluhan around the globe. Sino ba yung mga nakikinig sa atin? Yung yan si Telly and the Yambao family, no? Thank you so much for always supporting yung mga friends natin sa sa Australia and sa Canada and USA. Thank you very much for tuning in. At syempre sa mga silent bets na nakikinig. Alam ko nakikinig kayo sa mga gilid-gilid. Hello. Meron akong teoryang bagong napatunayan recently. Chika ko na sa sarili. At ayun, nabanggit ni Bex kanina sa episode sa intro na this will be a Baklita episode kasi nga we've been, since we came back a few months ago, yung 4 na episodes na nag-drop, isang araw lang namin siya sinut. So, minsan, delayed na yung mga Baklita. Anashi. Oo. So, we thought of a way to talk about issues na in an agaran way. So, magkakaroon tayo ng mga episodes na puro Baklita, pure catch-up. Catch-up! Tapos, yung mga ketchup. siguro mga 1 sa 4, puro Baklita, gano'n. Tapos, main topics na yung mga ibang eccenary, ganyan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, this is our first try na pure, lang talaga, puntahan ng episode na ito. Yeah, and
we'll try kung kaya pa ng powers namin i-weekly yung baklita lang. For the Oo. sake na lahat tayo updated, we will try, but we're not going to promise kasi medyo, talaga, ang daming nangyayari. Hindi True. kaya ng 2 tao lang tong show na to. Kailangan kung 2 kaming active, kailangan meron na kaming mga katuwang talaga na, Totoo. natutulong sa amin. It's hard. Yun lang Yeah. masasabi ko, it's Anyway, hard. hindi namin nung pa-promise, no, yung mga ganon. Pero, basta pag may upload noon, ganon. Ayan, we are still figuring this out, so we'll try and just continue supporting us. Yun na lang siguro. Yes. And thank you so much if you are willing to go through with everything with us. Wow. Sabing ganon. And True. syempre, wag na nating patagalin pa. Medyo mahadami tayong pag-uusapan this episode, no? So, ito na ang Baklita. Baklita. Ang mga balita. Mga balitang Waklers. Bakla. Eh, And we're back. So, ito na nga. Madami-dami itong items pa. Correct. So, kung meron mong discrepancies, i-comment nyo na lang din yan. Kasi, ang mga balita na ating pagchichikahan ay based lamang din sa available resources na meron tayo online and yung mga nabalita. Pero of course, we did not go and interview the person involved itself. Totoo. True ba? Ganito. Ito po ay based sa available resources online. At saka hindi na namin masyado i-discuss kasi for sure alam nyo naman na yung mga nangyari, mga ilang linggo na ang mga nakaraan. No? So, hindi kami masyado basta mag-focus kami dun sa say namin. Dun sa mga bagay-bagay. Gano'n. Kasi feeling namin nagmamatter kami. Diba? Para saan pa? Sorry. Hindi, meron ako isang hindi na ilagay dito pala kasi nakita ko siya after nang i-gawin tong so hindi ko na siya na-upload. So, nagkaroon na nga ng tawag nito, kasunduan ang Iran at US for peace deals. So, it will be signed yata sa Switzerland tapos it will take effect on Friday. And then, so bubuksan na ulit yung Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Yes. Sige, chika ka. Tsaka ako magchichika, guys. So, pero marami pang questions, mga kaakibat ng mga eksena na yan. So, kung totoo ba siya, I mean, yung mga, kasi hindi pa para kumbaga, puro pa lang, puro hanash pa lang. I mean, hindi pa siya set in stone. So, abangan natin kung pagkakapirmahan ba talaga. To be clear, yung 60 days na yun is just a pause and it's going to be an ongoing talks for 60 days, but it doesn't mean na tigil na talaga. Hindi siya. Kumbaga pause lang to. Hindi pa ito yung end hindi of siya a war. ceasefire. Remember FIFA World Cup. So hanggat FIFA World Cup season, itigil muna yung gera. Ganon ang atake. Yan ang hanashi ng True Blood, alam mo na yan, Vex. Yan ang So yun daw ang may pinanggalingan talaga akong truthfully na resource, no? So, ang masasabi ko lang, eme lang to for the sake of FIFA. Yan ang tinatawag lang, na then balik ulit. Na patriarchy. Nagkagulo dahil sa mga lalaki. Hihinto para sa mga lalaki. Tapos, after, diba? balik ulit. Oo, isipin nyo na lang FIFA season. So, patapusin daw muna para at peace daw kunyari sa sa games. Alam ko ang end ng FIFA is ending in July. So, iba, pasok sa schedule. Pasok sa bahay. So, it just started also last week. 2 weeks, hindi ko alam kung kailan tayo basta yan. So, yun, tayo mo sa Malilipasin nga muna. Oo, na lang. Malilipasin. Patanglawin. Papanuri mo pag matchag. Nanood ako ng news, so parang patay na bata yung DOE natin, na USEC. Pati yung DOE natin, ay yung
I don't know if that is DOJ, basta yung isa DOE, para sila mga patay na bata, no? Na nagbibigay ng impormasyon sa atin na ano daw, na yun nga, let's just wait na bababa yung presyo. Ay, siguro magbababa, hindi yung tulad ng taas nung pumutok yung, ano, yung Yeah. gera. Pero, huwag tayong pakampante, Day. Dapat maghanap na kayo ng ano, ng backup, no? Kasi True. hindi nyo nga ma-manage yung ano, yung electricity bill namin, mga hayop kayo. At saka, Yun yung siguro masasabi naman, ko. oo, I feel like bababa naman siya kung bubuksan talaga yung Ormuz, no? So, let's see. At saka I guess it makes sense na sabi mo your term is parang patay na mga bata yung mga tauhan natin. Di na, Oo, patay Day. na. Acting patay din kasi yung commander-in-chief, no? Oo, The Day. president is Diba? not existent at this point, no? So, makes sense na wala silang buhay. Kasi di ba si ano, siya ang nag-appoint sa mga yan, sa mga... At saka siya Oo. ang ano talaga eh. Parang mando niya talaga kung anong gagawin nila. Oo. Kung walang minamando, edi eme-eme lang din sila. Kung sino ang makontrol, siya ang ang magli-lead, ganon. Parang relate na relate yung mga corporate world and other workplace. Ganyan na ganyan. Kung sino ang kaya i-control, yan ang italagang Popromote. pinuno. O ayan, Mm-mm. ipopromote. Kahit walang ginawa, no? Kahit nga lang siya at laging absent, na promote. So, kaya May ganun laman din yung ha. ano natin. May bitaw yan, be. Kaya Day, yung mga ganyan alam mo, sorry tumalo na tayo Go biglang lang, parang go lang. general na kasi hindi ko kasi kinaya talaga na you know what is happening with our government is also a reflection of us. Totoo. Kasi nahahawa yung mga normal kasi yung mga tao they think it's normal. Mm-hmm. When they do something corrupt, they think it's normal. Bakit si ganito ginagawa nga nung leader natin? Hindi ako din. Mm-hmm. Yeah. So, 'di ba? Kaya nga dapat nagse-set talaga as example, as standard, yung mga nandiyan sa taas. Hindi yung basta kung sino-sino na sanggano na lang yung iboboto mo, no? Tapos, yun yung gagawa ng batas. Meron pa akong isang kilala na senator na naka 1 year na wala pa ring batas na nagawa. Guess who? Ilagay sa comment section kung sino ito. Camille. Ay, sorry. Naubo ako, sorry. Diba? Nasa mid ako. Diba? So, paano ka kikilos ng tama kung yan yung parang I don't think na ano ba to, di ba sinasabi nila children is our future? Paano sila magiging future kung ganito yung future nila ngayon? Alam mo yon, parang yun din kasi yung magiging basehan ng future nila yung present. At saka alam mo, sa totoong buhay nung when we were younger, siguro nung high school, college, sabi ko, sobrang excited ako. Siguro sobrang naive ko, hindi siguro, I'm sure I was pretty naive nung time na yun. Ang mindset ko nun, excited akong tumanda kasi when I get in the old na kami na yung mga kaedara natin yung magli-lead sa politics, I was thinking, same sila ng belief sa akin, hindi pala ganun yung nag-work. Na parang, Diyos ko, hindi ito yung future na I was looking forward to when I was younger. I was looking for more hopeful, more mas matino. Kasi di ba, ever since bagets pa tayo, lagi nang maraming issue yung gobyerno na. Yeah, but this is the worst. Yeah, I know. Parang, ang mindset ko, pag kami na leader, pag kami na yung namili ng mga uupo dyan, pag nakaboto na kami, I'm sure my generation will choose the best people. And sad news for young Mel, it didn't happen. Dear Mel, ganon. I'm sure, ganon. Yeah, you are gonna face the worst of the worst. Ito na nga, speaking of, Diyos ko, kaguluhan sa Senado. My God, the power struggle and all. Simula sa pagtakas ni Bato. Hindi, nag-attempt sila ng coup, which was successful. Napatalsik nila si Tito Sen. And then they elected APC to seat as the Senate President. And then, at the same day, nagkatakbuhan sa Senado. Nagkabarilan daw.
no? Dahil nga sa um, tinutugis na si Bato. Pero nung time na to, wala pa daw warrant. Parang lumabas talaga yung warrant a few days after. Kasi may mga chismis pa na if you guys would remember, the same day nag-brown out sa Kalakang, Maynila and sa nearby provinces ng ilang oras. Nakasabay nung mga nangyayaring gano'n doon. So may mga chika na if it's connected or not, so hindi natin alam. So, Yeah, but just did you today. also know that the ICC have issued the warrant of arrest since last year of October Di lang nila for nilabas. Bato? Kaya nagtatago siya since last year. Dahil last year pa po nag-issue ang ICC ng warrant of arrest. You can check I cannot remember if this is Manila Bulletin or Inquirer. They posted that. You can also check out the ICC video news. For sure, pinost nila yon kasi it's all over social media. But yes, it's true. Since last year pa po, ang ICC nag-release ng warrant of arrest kay Bato. And if you will watch the interview of Bato with Jessica, dito ko talaga ina-admire si Ma'am Jessica kasi napaka-professional na journalist. And yung mga tanong niya, kalma lang siya, hindi siya nagagalit, pero ikaw ang aamin. Kasi Mhm. napaamin niya si Bato eh. Sinabi niya na, Yes. sinabi niya mismo galing sa bibig niya na sinabi ni Lino nga ba pangalan ni APC Kuya? Alan. Yan, si Alan, Lino naman ako ayan, si Alan, nagbintang pa ako ng ibang Cayetano. Ayan, si Alan, Kapatid niya yon. Cayetano po. Oo, yung mabait, no? Yung Ah, nagsabi na di niya isosupport niya. Anyway, moving forward tayo kay Alan. So, nag-chat daw ito kay Bato na kailangan nga nating manalo. So, kailangan mm. mong pumasok, di Yes. ba? So, yan ang pinaka-issue. Sinabi niya. Sabi niya, hindi siya parang sinabi nga niya na hindi daw niya sana iti-take yung risk ng pagpasok kung alam niyang magkakaroon ng gulo. Mhm. Hindi naman niya alam na magkakaroon ng gulo na gano'n na may aksyon, no? Naging drama Mhm. series na po kasi. Totoo. Nagkaroon ng comedy, tapos action, tapos may love story, no? With Ma'am Pia, tsaka kay Rico Tapos may Lapid. Strava. Oo. Tapos may kamustahang pag-iyak, nag-MMK bigla si ate with the Sunod. featuring supporting actress, no? Miss Lauren Legarda. So, nakakaloka talaga dahil kasi napaamin talaga ni Ma'am Jessica na Mhm. kaya siya pumasok para sila na yung mag-take over sa Mhm. Senate So para may mailuklok plano na nga talaga si silang Alan. ng coup d'etat. Di planado talaga nila. Tsaka the motive behind it is for Yes. Sarah's impeachment. Yes. Yun Kasi lang lahat yun. lahat ng nandoon po sa what you call this, dun sa lineup nung 13 na Senado na yon. Lahat ito ay malakas na kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Yes. Kaya And nung if mm-mm. Kaya nung last election, nung last year, last senatorial election, usapin na agad yan. No? Nung nabuo na yung bagong 24, kung alin dito ang mga... Kasi ano pa na yun, noon pa lang naman issue na yung impeachment eh. Parang nakaamba na siya. So, big ano na yan, big usapan na yan. Kaya nga ang daming nagsasabi na, kasi Lenny was bashed nung nag-endorse siya ng a few candidates katulad ni Abalos, ni Manny Pacquiao, na mga hindi nanalo. Pero nasa dulo sila. If people believe, lalo na yung mga kakamping, big mistake no ng mga kakamping eh. Hindi tayo naniwala. Kasi kahit ako di ako naniwala, na iboto yun sila. Kasi if we believe kay Ma'am Lenny, na iboto natin sila, hindi papasok si Aimee, hindi papasok si Camille. So, mas mataas, aangat pa din yung, I mean, mababawasan yung mga numbers sa mga kaalyado ni ng mga Duterte. So, naka-lurks. Oo, and huminga na lang. Sobrang talaga, sobrang ang baboy no ng Senado. Pati yung bibig nung isang senador ang baboy din. Na para bang ang daming batas na pinatupad pero napaka walang kwenta naman. Tapos ang dahilan kasi nila is
ang pinaglalaban nila kung bakit ganun yung nangyayari kay Bato. Kasi meron ding lumabas na issue na online na lang umattend. Kumbaga parang yung trabaho magiging online, no? Yeah. Meron silang ganyan pinopropose. Bakit natin gagawing online? COVID pa ba? That's the Totoo. question. And Mm-mm. you are being paid 300K per month of from the taxes of the Filipino people. Samantalang yung nagtatrabaho na 14K, 12K per month na sahod on-site. Ito yung mga bagger, yung mga cashier, sa SM, ito yung mga taong nagtatrabaho sa fast food, na on-site sila, pero ang sweldo nila 12K, 14K, tapos nakakaltasan mo pa yun, pati yung mga benepisyo nila ng pag-ibig, ng SSS, ganyan. So, Mm-mm. magkano na lang may uuwi nila, tapos ibawas mo pa yung pamasahe, yung ano nga dito, yung transportation nga, napakapangit. Kailangan mag-grab ka pa para maging komportable ka, magkano ang grab? Pangkain na ng True. isang buong pamilya yon, 'di ba? So hindi nila kasi naiisip yung ganyan eh. And then there's another one na lumabas na balita online. Nag-trending lang to, Bex. I'm not sure if nakita mo na. May nanay na namatayan. Misis ito, so namatayan siya ng asawa. Pinapili siya kung itutuloy daw ba yung operasyon. Mm. So kung hindi gagawin yung operasyon, wala silang magagawa. I mean, mamamatay talaga. Mm-mm. But the catch is, kailangan nila mag-down payment ng 1 million. Mm. Kasi 4 million yung total bill. Doon sa operation na yon, hindi ko lang matandaan mga Bex kung sa brain ba ito or sa puso yung sakit basta severe siya na kailangan ng operation to live, no? So pinalipat siya sa another hospital, 2 million na lang, but they need to deposit 1 million or else they won't perform the operation. So they seek help with PhilHealth at walang ginawa ang PhilHealth dai. Sabi kasi hindi na nga tinuloy yung operation, so hinantay na lang nilang mamatay. So ngayon, nanghihingi sila ng tulong sa PhilHealth to subsidize yung gastos kasi naging 200,000 yung bill sa hospital. So saan naman sila kukuha ng 200K? Struggle ka na nga from the very beginning na pinagdadaanan nyo yung problema na yon. So, sabi ng PhilHealth, tawag nito, beyond 20, anong tawag nun? Less than 24 hours daw namatay. So, anong kinalaman nun? Parang wala daw sa policy. Kailangan after pa, parang ganun. So, I'm not getting it, PhilHealth. Bakit nyo to ginagawa? Nasaan yung sinasabi nyong tulong, Bongo? Bakit ganito? Bakit kailangan may down payment pa bago natin asikasuhin yung mamamatay na? Hindi ba pwedeng... Kasi they were suggesting, can we make staggered payments? Yung parang, okay, 50K, 50K, ganito. Yung para lang matuloy. Kaya lang hindi Ayaw ng hospital kasi wala nasa policy daw nila. Yeah, sobrang totoo kasi talaga yung sinasabi nila na dito sa Pilipinas, you are one hospitalization away from bankruptcy. No? Parang isang beses ka lang hospital, parang mauubos ka talaga or else, katulad nung nangyari, di ba? Titegi ka, lalo na kung wala ka namang ipon para yun, ipang tustos dun sa mga karamdaman. So, nakaka-alerts lang. And then, going back naman dun sa online sessions issue, may mga nabasa din kasi ako na, bakit nung nakakulong si Leila, may mga apila din naman siya ng online, ganun. Kung babalikan nyo po, hindi na-aprubahan yung mga apila ni Madam Leila de Lima na umatid ng mga session ng online, no? So, tayo, basa-basa bago mag-rebut, makaganyan, tineme, no? So yun na nga, so nagkaroon na ng bagong set of majority, pero nung mag-hearing naman about flood control ata yung hearing na yun, biglang dumedma yung majority, hindi sila nagsipapasok. Biglang hindi nag-absent sila, parang 2 days nilang inindyan yung mga minority, no? So, and then, suddenly, Senator Cheese attended the session. And then, so nagkaroon ng quorum. So, nagkaroon sila ulit ng bagong set na naman
ng mga ng mga kasi hindi lang pag nagpapalit kasi ng Senate leader, ng president, hindi lang siya yung napapalitan, pati yung mga head ng mga committee on share, ay committee on education, committee on environment, agriculture, mga ganun-ganun pinene. So, nung si Alan Peter ay naupo ng ilang araw, so tinanggal si Robin, nilagay niya sa education, tinanggal niya si Bang, si Kiko, tinanggal niya sa agriculture, ganun-ganun. So, nung naibalik, nung na nagkaroon sila ulit ng bagong set, binalik ulit si Bam, binalik ulit si Sentico, mga ganyan. So, ang gulo-gulo, no? Sa totoong buhay, ang gulo-gulo. Um, may mga delay sa flood control, Marines 18, na mali-mali yung detalye, may sinasabi silang pinag-deliveran daw nila na assistant ni Tito Se na nung 2024, pero tegi na siya ng 2015 pa. Mga ganyan, nakakalag. iPhone, may certain iPhone silang unit na binanggit na hindi pa nag-exist nung time na sinasabi nila yung mga ganong chika, no? So, ano namin nangyayari, si Jinggoy was arrested for involvement sa flood control. Si For the Marcoleta third is, time. for the third time. Si Marcoleta is being charged for plunder, indirect bribery, and violation prohibiting gift giving to public officers. At si Lauren Legarda po ay dinistone ng La Consolacion. Deserve. Sa At si kanyang Marcoleta po, confident mambintang, no? Sa mga Mm. journalist, no? Yes. Nitong nakaraan na nababayaran and everything, confident, no? Siguro Hindi niya yung iba, pero you cannot really point finger just to feeling ko anyone. Marcoleta is used to being a small-time politician. Like yung probinsya, na kung saan talamak yung bayaran. Yung yellow journalism yung tawag dyan, di ba? Yung under the table na pinag. So, Mhm. hindi niya siguro alam na sa national level, media ang mismong sisira sa'yo. Sasabihan mo kami na bayaran kami, pues ilalabas ko lahat ng baho mo. Di ba? Ang laki ng power ng media. Just ko lang. Correct. And, ayun yung kay Bato, niiwas talaga siya sa ICC kasi pinaglalaban din ng kanyang group, no? Yung group nila, group of senators, they are fighting Mhm. for him saying na dapat dito siya managot sa bansa, hindi sa ibang bansa. Dapat hindi daw siya dalhin, ganon. Saan So, siya yan yung dalahin? pinaglalaban nila. Oo. So, good luck, sa pagiging pogante. Correct. At saka sana pag tuluyang nakubara, tawag na, nahuli, sumama si Robin dahil di ba sabi niya, kasama siya, kung ano mang mangyari, sasama siya kay Bato. At siya ang naglabas kay Bato sa Senate, di ba? Kaya naman, Inatid lang daw sa sasakyan. Yun ang chika niya eh. ang jowa, alam ko, kasi alam mo, feeling ko, kaya ang daming kagulo nung gabi na yun. Kasi, lalo na, feeling ko, sila yung magkapatid na Cayetano. Sila ang nagpapasok kay Bato nung day na yon. So I feel like they felt guilty na biglang nagkaganon. So they did everything they could. Fake barilan, fake habulan, everything. Para lang mailabas siya. Dahil Correct. nga, sila yung nagdala sa kanya. Oo, Nakaka-alert tsaka siya. yung mga fanatics na mga politician na to tama na. Kailangan maging Totoo. loyal kayo sa atin, hindi sa kanila. Totoo. Itigil nyo na yung mga sarili nyong speculation kung bakit nila ginagawa yun. Okay, fine, criminal din si Marcos. Ano naman? Totoo. Gagawin Tsaka, natin. sisisi pa sa Lalabas mga, din naman ng totoo yun. Oo, go. sisisi pa sa mga kakamping yung mga kagaguhan. Kayo nagboto dyan sa mga bato sa tunga Duterte. Hindi, kasi Nalalahimik kami. parang ang sinasabi kasi, kaya nangyayari tong kaguluhan na to, yung chaos sa Senado, kasi tinatago daw ang dumi ni na BBM. Tsaka nung sino yun, yung pinsan niya, Si yung involved din sa flood control. Romualdez. Si Romualdez. And meron pang isa, yung asawa ni BBM. So ito daw yung mga tinatago na na pag hindi na impeach si Sara, parang lalabas lahat. Parang ganun ata yung nangyari. Kasi na kay Sara ang alas. Parang ganun ang storya nila eh. So kayo, kung naniniwala kayo na ng alas, walang alas dito kahit sino sa kanila madumi, kaya tigilan nyo na. Totoo. Kasi Totoo. kung lahat tayo
nagkaisa, kung talagang totoo ang salitang unity, matagal na silang natanggal dyan. Kasi support pa rin kayo ng support eh. Correct. Ako kasi personally, hindi, sobrang ano ko, hindi ako, I'm never loyal I mean, hindi ako super nagiging pani ng mga politicians, no? Like, nung pinakaunang election, ang binoto ko was Gibo Piloro. And then when we found out yung Same. mga connections niya sa mga Arroyo, sa mga ganyan, I did not give a care. Okay, go. Wala na akong pake sa'yo. Hindi na kita bet. There was a time when I was hoping na Cheese, he looked ideal to be a leader, to be a president, ganyan. And then, when the flood control issues came and other, yung mga iba pang issues, bibitawan natin, hindi tayo susuporta kasi hindi yun yung belief natin as individuals. So, wag tayong maging masyado connected. If one day lumabas na may mga nangungurakot pala si Madam Lenny Sanaga, which I doubt, I'm also ready to drop her. Hindi ako Oo. blind follower ng ano tayo dapat sa tao sa Pilipinas. Mm-mm. And because of this chaos, nawala na po sa picture ang flood control. Mhm. Kasi Oo. nga, So, ito yung sinasabi nila na related kay Marcos. Kaya, parang ang dami nagagalit din sa nangyayari ngayon na bakit ba kayo nagagalit sa chaos, tinataliwas lang kayo sa totoong nangyayari. Dahil, nainis ako sa mga fanatics ng mga politikong to. sa Senate din kasi yung ano nun, di ba? Yung decision, yung blue ribbon niya. If tag na to, bubuksan nila. May ano yung envelope, ganun pinay. Pero binuksan naman yun, di ba? Sinimulan na nila. Yun na nga, yung Marines 18, no? So, connected yun sa flood control. Sila yung mga nagdala daw, naghatid ng mga nakamaleta na pera sa mga certain people, no? So, pero parang Nakakaloka yung Marines pa, no? Pero parang hindi naman niya daw totoo yung mga chika nila. So, tingnan natin ulit kung saan na naman papunta yung mga hanashi na yun. Correct. So, kamusta ka, Bex? Hindi niyo man lang ako kinakamusta. Makabisit kayo. Wow. Nag-live ka kasi, sis. Akala ko okay ka. Nagchatsa nga lang ako sa live. Yun yung hindi ko kinayang drama, no? Di ba nagla-live sila during the shootout? Yes, oo. Tapos may mga group picture pa na masaya sila, tapos kakamustahin ka. Tapos And then, the next day nag-live siya. Na okay siya. Nagla-live ng kape-kape. Tsaka pa siya. Coffee-coffee. Ganun. Tapos biglang ang pinaka-funny is yung nag-chika yung mga yung mga kasama nila sa Senado na nag-chat ako ayan yung may evidence. Nag-leak ng GC. Hindi ko Ingat kayo kinaya. mga ganun kinaya. Tapos ang hindi ko kinaya sa kanya yung hagdan-hagdan din, ginaya yung hagdan-hagdan iba to. Tapos, grabe yung hingal niya pagpasok niya dun sa hall. May mga assistant pa siya doon. Wow, Strava yarn. Workout si ate, naka 5K. 5K run. And, Sa loob ng building, jikot-jikot na. Oo, no. Ang galing umarte ni ate, pang best actress. Siyempre kapatid nila, director. Oo, Day. The problem is, yung director nilang kapatid doesn't want to be involved with that and ayaw na nga rin niya supportahan yung yung career nila sa politics. I'm actually disappointed to Alan. Dati kasi noon nung bago-bago pa siya, parang sabi ko mukhang may potential to, tsaka si Pia. Kasi alam mo, edukadong tao. Tapos biglang nag-flip, girl, so disappointed. Totoo. Mukha na siyang si Chicken Little sa akin. Kahit si Cheese, totoo yun. Iba din yung tingin ko kay Cheese before. Yung parang simple diba? Politician lang. Alam mong mayaman na dati, pero simple lang yung pamumuhay. Tapos malaman-laman mo, may nag-leak na hanash na, binigyan po ako. Ganon. Ay, hindi ko talaga kinaya. Sabi ko, drop. Bahala ka. Actually, si ano din. Rest in peace, Madam Miriam. Pero, in hindsight, I loved her. Sobrang bilib ako sa kanya. Pero, in hindsight, she was one of the reasons paano nakabalik yung mga Marcos sa ano. Diba? She ran with him. So, parang,
Yung mga people I don't know. na naniniwala sa kanya, maniniwala ka din na, ay, oo nga, no, bigyan ulit natin ng chance. Ako lang, feeling ko, that's what happened. Kaya, paano nakabalik yung mga Mark sa politika sa Pilipinas. It's She was, sad. hindi, Hindi I natin alam mean, kung ano nangyari that time. yeah. At saka hindi ko naman din biniblame 100% kay Madam yung ano. Pero, I mean, she's a big factor, no? Kasi she's a big name and maraming tagahangat si Madam. So, yeah. Pero ano, wala na siya. She's not with us. Kaya nga. So, Anyway, ito na naman another sad, no? Another sad na Mm-mm. incident ito na recent, na very fresh. Sobrang fresh ng kaganapan na to. Hindi fresh na fresh as in fresh yung correct. sariwa pa yung sakit, no? Yeah. Para sa mga naapektuhan, yung mga naapektuhan talaga nung nangyaring insidenteng to. Kasi dalawa po na basketballista ng Ateneo, tama, no? Yes. Ang nategi mga Bex, Mm-mm. nategs during their training sa Baler. Mm-mm. Di pa Kulao, Oo. actually. Oo. I'm not sure kung nanonood kayo ng PBA before, si Sir Bonel Balingit, nag-vlog siya about it, and then sinabi niya yung say niya about nga sa training, no? About this Mm-mm. basketball. Ang chika kasi mga Bex nalunod yung dalawang player. Yes. Parang ang training is it is going to be a water training. Yan ang yan ang press release siguro Yes. to measure the strength and agility ng players kasi Mm-mm. iba ang workout pag sa tubig. Mm-mm. But sabi nga ni Sir Bonel Balingit, meron naman daw pool. Yeah. So bakit di na lang doon? At meron ding pang training pool ng Olympian, kung alam niyo yung sinasabi ko, yung talagang may current, yung Yes. current waves, ganyan. Mm. Pero, technical siya, hindi siya yung natural, Yeah. natural force. Kumbaga, pwede ito mong ay- i-off pag nagkaroon ng kung ano man yung Correct. mangyari. Pwede mong patayin. So, sabi ni Sir Bonel, sana gano'n na lang daw yung ginawa. And the most sad part is, hindi nagsasalita ang Ateneo. I don't know why. Yes. Mm-mm. It's And- really sad. But, Another sad thing is, hindi pa sila talaga legit na, hindi pa sila nakakalaro. They are fresh recruits. Rene Batarbonia is from Agusan del Sur. Nakilala siya recently nung kalarong pamasa. High school pa lang siya. So, papasok pa lang siya ng college. And then, Divine Abili is an import from Nigeria ba? Or, I forgot the country. Pero ano siya, black. And, ayun niya, actually, nung lumabas yung news, may mga nakita kong videos na kinukompare yung sabi na, eto nga mga NBA players, sa pool lang sila nagte-training. Bakit kayo, college level, pinadala nyo sa dagat? Tapos, if you guys could remember, nung day na yun, it was a Monday, that was the same day na lumindol sa Mindanao. So, what comes after the lindol? Tsunami alerts, strong waves, strong current. Tapos parang sinabihan na din sila na yun nga, mag-ingat kayo kasi, or wag nyo ituloy kasi malakas yung alon, kakalindol lang, mga ganon-ganon. Parang I think one of the people, this is alleged, sinabi na, huwag nyo kami pakialaman, kami, ganon-ganon. And then, itong training na to also is known na din in the industry, nung, na siya, naririnig-rinig ko na, I mean, nabasa-basa ko na lang nung lumabas na yung news. Nakilala na to ng mga, players sa UAAP na dinadala nga sila doon. Ang question is, bakit mo kailangan din sa Tago at Liblib na probinsya? Anong nangyayari dun sa training? Bakit kailangan ganun kalayo? Kasi hindi siya it's not even in the tourist places sa sa Baler, sa Aurora. It's sobrang far away niya, sobrang liblib na area. So, nakaka-alerts lang na, my God. Tapos yun nga, Ateneo is eerily quiet and silent about this na. UAAP also, kasi if I remember correctly, years back, ang Lasal nagka-issue sa birth certificate lang fake
birth certificate ng players, inano agad sila, they were suspended for a season. Eto may nategi. Tapos ang ano nila, antayin natin, let's see what will happen. Hindi ganun. Suspendihin nyo agad para hindi na maulit. Mm-mm. And because of that, yung coach nila is nag-resign. And the only thing that he said that he felt sorry. He should be charged. Na para bang yung sorry niya may magagawa para mabuhay yung dalawang bata. Merong mga speculation na it could be hazing. Yeah, yun nga. Mm-mm. May mga speculation na ganon. And ako, for me, possible yun. Mm-mm. Kasi, laki ng dalawang bata. Kasi hindi marunong lumangoy ito. Ang sinasabi Alam mo niya, yun? ang chika is, they had weights daw on their ankles. Yung sa tubig. Oh, isa pa yun. Kaya, Oo. So, pero they were denied. Sinasabi nila hindi daw. Ang sabi ng Ateneo dun sa parents, kasi yung kinausap nila yung parent, yung mother nung ni Butterbonia, ang sabi daw sa kanya, ang ginagawa nilang activity nun is they will go sa tubig na hanggang tuhod, tapos tatakbo sila pabalik. okay. Bigla lang daw, nung nagpagsabi ng go, they were starting running, tapos biglang nagkaroon ng malaking wave, tapos natangay sila ng current, mga ganun. Yun yung cheetah. Not sure. Charot. Yeah, I don't buy it all. Bento. Kasi mababa, kung hanggang tuhod lang yun, ang babaw lang nun sa kanila. Kaya pa nilang umahon. Gets mo? Parang hindi naman yan yung parang 10-meter deep or 20-meter Totoo. deep na Mm-mm. na lalim, na para bang nag-practice kayo mag-diving. I truly believe that there's a foul play in this. And it was not well planned. Why would you go to secluded area? Why would you go and not think of the safety ng mga Yes. estudyante? Yun kasi yung unang-una kahit nga may field trip kayo, meron yung yung mga waiver na Yes. binibigay. Tsaka I think bago sila mag-come up with a plan na dito tayo pupunta for training, I think napagmitingan yun na muna ng mga parents or ng school na parang agree ba sila dito? And if they are, then ito yung gagawin. So, imposible na pumayag yung school, magdagat tayong lahat Dun kayo Yeah, mag-training actually, ng sabi nung nanay, hindi siya aware na parang ang alam niya lang it's gonna be a team building activity. Hindi niya alam na lulusong sa dagat yung mga bata, knowing niya na nung araw na yun lumindol. Mga ganun-ganun. Marami hindi alam yung parents sa mga nangyayari. And hindi man sadya. Kasi I know naman, no one wants this to happen. Even the coach, I think, didn't want anything to happen. Pero the incident could have been easily avoidable. Alam mo yun, parang hindi mo na dapat nilagay dun pa. Alam mo yun, parang tinigyan mo ng chance for that to happen. Kasi dinala mo sila doon. And yearly nila dinadala dun yung mga bata. So, and ang dami kasing bali-balita, Bex, na daw talaga, villain or evil daw tong coach na to. If you would look around online, maraming comments na ganun. Even na yung wife, it's di not ba? safe to be with this coach. Kahit dati pa may mga ganun ng feedback pero parang pinush pa din ng Ateneo na siya yung maging coach. So I think ngayon, the wife- ang sisi ay sa coach. Ay Yeah. sa Ateneo. The wife of Coach Tab ata yun. Basta sinabi niya na I already warned Ateneo about it. Parang mga ganun-ganun kineto. So, hindi na natin. Medyo nakaka-lex lang kasi ang kinuha nilang lawyer is si Jimmy Bondoc. So, I guess, Sino Ateneo? hindi. Nung family ni Butterbon. I guess they came from the provinces. So, baka they are Duterte supporters, pero we don't know for sure. Let's see. Babayaran kung na ano lang mangyayari. daw. Charet. Ayan. The damages. So, rest in peace, rest in power. Sobrang sayang ng mga talents ng mga babies. Hello, and we're back, mga Bex. Hello. True. Ayan, so napag-usapan na namin kanina nabanggit ko kanina nung pinag-usap natin tungkol sa Ateneo, yung Lindol. So ito yung 7.8 magnitude
sa Mindanao. Um, I think Jensan, Sarangani, mga ganong area. Hindi ko masyado. Kasi ano, yung totoo lang, sa totoong buhay. Scary. I'm so scared. Kaya hindi ako masyado nagbasa about it. Pero aware ako sa mga nangyayari, no? And kung yung mga madami namatay, and the worst part there is, karamihan, um, first day sa school ng mga bagets, yung araw na yon Lunes. Tapos, ganun nga yung nangyari. Actually, di ba last year, June din yung madaming mga lindol-lindol. It was also, if I remember correctly, first few days din ng school ng mga bata ng time na yun. Yeah, I think it really has something to do with global warming. Yeah, number one. And syempre, lagi naman ito sinasabi sa class nung kabataan natin, seismic movement ng lupain, ng mundo. Kaya tayo naapektuhan. And always remember mga Bex, we are in the ring of fire. Yes. True. Unfortunately. So, kung meron mang lindol, most likely there would be tsunami. And thank God, wala pa naman tayong ganong eksena katulad nung nangyari sa Japan, nor nung sa Thailand. So that's a different story. Pero hopefully, hindi naman mangyari dito. Yeah, it's really sad because I saw some videos. Meron akong video na napanood na like a split second, just when they came out from the Jollibee branch, and then bumagsak talaga yung building na yon. Kakalabas lang talaga nila literal dun sa sa building, and then just a split second, boom, wala na. So, talaga, glad na safe yung mga tao na yon, and unfortunate to those na hindi nakaligtas at na-injury. Kasi merong iba, maswerte nga daw, ang iba pang story is, maganda nga daw na umaga nangyari kasi flag ceremony ng mga bata. Yeah. So, they're really out of the classroom when this happened. So, mas ligtas sila. Pero grabe yung grabe yung lindol na yon. Yung movement kasi ng lupa, grabe yung uga eh. Saka not to politicize everything, pero after ng mga nangyari, no way to be found yung mga Duterte, which is baluarte nila ang Mindanao. Diba? They were never seen anywhere near dun sa mga nalindulan, no? And sana, I just hope people will come to their senses when it comes to those people na sobrang self-serving talaga nila. I don't know. And ayun, syempre nakikiramay tayo dun sa mga namatayan, yung talindol, and also sana makabangon ulit yung mga naapektuhan ng bonggang-bongga. And if you have the capacity, mga Bex, to donate, to help, ganyan. So, laban. Oo, tulungan natin yung nangangailangan. Pero yung merong-meron, hindi talaga tumutulong, no? Tsaka yung mga dapat na Yung marami nang nakubara, hindi nakatulong. Charot. So, ayan, sana tumulong. Totoo yung chika mo about global warming kasi recently din, kahit yung panahon, minsan sobrang init, minsan naka-jacket ka sa lamig, hindi mo ma-predict. Parang, ang scary lang talaga ng mga pangyayari recently na. Alam mo yung tahimik lang siya, pero pag na-realize mo, oo nga, no, parang kahapon, yung lamig, tapos ang init na naman, tapos ilang araw ulit mo init, tapos ilang araw na naman malamig. Nakaka-alerts talaga yung pangyayari. True. So, kanga nila love, parang mahalin mo kung ano yung binigay ng Panginoon. So, sana ganun nga yung ginagawa ng iba, tigilan na yung pagmimina. Pagmimina! Yung mga pagmiminang illegal I mean, normal na may mining, pero yung sa illegal na na paraan, yun yung yun yung yung magtatayo nagiging ka ng cause ng subdivision sa problema. bundok. Correct. Na para bang paano? So, Used to that. Nilidefend pa from the get-go. Malinis. Sorry. Correct. So, yan bilang Pride Month, move on naman tayo sa
medyo lighter news, no? Yes. Ng mga kaganapan in celebration of Pride Month. Ano nga ba ito, Bex? Ayan, so I think natakal natin last year nung Pride episode natin yung about sa right to care card. Ito yung, if you are LGBTQIA plus couple, pwede kayong mag-avail ng right to care cards wherein ma-admit siya sa mga ospital doon kung saan kayo nandun. Ito babanggitin namin yung mga cities, no? Ang meaning nito, they will provide you with the proper healthcare you need for, tawag nito, gender affirming care, ganyan. At saka, I think isa rin sa mga issues ng mga LGBTQIA+, ilang beses ko na din nabanggit before, yung pag long time partners na kayo, tapos wala kayong pamilya, ang kasama mo lang yung jowa mo, na matagal mo naman ang kasama, they are not given the right to decide kung anong gagawin ko. For example, ako, for example, na-aksidente, tapos nawala ng malay, tapos, syempre hindi ako makapag-decide for myself. Ang kasama kong pumunta sa hospital is yung jowa. Hindi siya pwedeng mag-decide for me. Kahit na alam naman natin na he will decide what's best for me. Hindi siya pwede kasi jowa lang siya. Hindi siya asawa, hindi siya kamag-anak. So, ang kailangan pa din ng kamag-anak. So, pag meron kayo nitong right to care card, yun, you have the right to decide for your partner. So, nung last year, I think meron dalawang cities pa lang yung QC started it na nag-launch nung right to care. Ngayon marami ng cities yung nag-adopt nung care ay nung right to care. So yun na yung QC, San Juan, Iloilo City, Parañaque City, Mandaluyong, Dasmariñas, and Binyan. So kung taga-dyan kayo, avail na kayo niyan. And hopefully, ano mo talaga, I'm wishing and I'm hoping na Mayor Joy would run for even kahit Congress, for a Congress seat. Kasi maganda yung mga panukala niya, lalo na for the LGBTQIA plus community. So, I think she'll be one addition para bumoses para sa community. Kasi yung QC talaga, lalo na in the recent years, sobrang supportive nila sa LGBT. And hindi siya rainbow capitalism or hindi siya pink washing kasi long term yung mga panukala ni Mayor Joy about sa mga LGBTQIA. And then also sa QC ulit gaganapin ang Pride PH Love Laban this year. It's gonna be on Saturday, June 27 sa UP Diliman. And last year, they had one main stage, if you would remember, back dun sa may Sunken Garden. Ngayon, 4 na yung stage nila. Coachella ang atake. Pero may napanood akong isang interview nila Direct Rod na ang eksena daw nun, parang kada stage, iba-ibang awareness. For example, one stage will focus on mga bills, mga batas. One stage will be dedicated to the women in the community, yung mga dapat ipaglaban, mga ganong-ganong kinemis. Tapos naka-tailor na din kung sino yung mga magpe-perform dun sa mga stage na yun na bagay dun sa advocacy ng bawat stage. So hopefully, hindi madali ang aking flight para makalaban kami ni Bex. Kasi I'll be flying back sa araw na yun, pabalik. So kung hindi ako madelay, mahahabol pa namin siya. Pero, ayun, hopefully makago kami para katulad nung last year, marami kaming videos na in-upload nung Pride. True. Hopefully, we will find out mga Bex kung paano ang Yes. atake ng araw na yon. Pero kung hindi man, maybe we could go somewhere in celebration na lang ng Pride Month, Okay. if ever. Truly. So, yan ang mga baklita natin sa episode na pa. Naging news. Correct. Ayan. Kayo mga Bex, anong mga chika nyo about this matter? Oo, baka may nakalimutan kami i-comment nyo na dyan sa baba
At i-share nyo na sa amin or pwede nyo kaming i-DM kung meron kami nakalimutan or something na hindi accurate. If you have violent reactions, go for it. Because yung rage na comment, bet ko yun. Mas sisikat kami. Pero, ayan, and we're back. So, syempre, hindi na rin sa 7 na nagsisuggest ng relevant mo, movies, TV shows, music, and everything. And for this episode, tayo ay magwa-watch mo tales. Ano ba ang dapat nilang panoorin, Bex? I don't have anything new on top of my head. Dahil pero ito busy yung kang mga, tao, go. pero ito yung mga winner na pwede nyo i-consider on your list kung hindi nyo pa napapanood ever. Number 1 is Milk, which starred by Sean Penn. Something. And number 2 is Blue is the Warmest Color. Mhm. So ito Tomboyan. based on reality. More on realities din talaga. Wala tong fantasy, walang halong eme. Saka yung Milk is based on a real life person, Yes. Harvey Milk. Mhm. Yes. And then number 3, I would say, I'm torn between Brokeback Mountain or Call Me By Your Name. Hmm. So, yan yung mga must-see movies to celebrate this month. So, kung interested kayo, go. Hanapin na sila online. Go. Bex. Ako naman ang recent kong pinapanood. Actually, hindi pa siya tapos. Ongoing siya. It's a Thai BL. It's interesting kasi parang first time na may Thai BL na tackled this specific trope. Ang title niya is Ticket to Heaven. And it's about 2 seminarians. Mga seminaryo sila sa simbahan. And then, paano nila i-navigate yung affection and admiration and love nila for each other, knowing na they are in an institution who are against their existence. Parang ganun. So, Na para bang si Rogue ang gumawa. oo, totoo. Actually, very rogue-coded. Ang ganda siya so far. I love it. The acting is good, cinematography. At saka kasi yung director niya, isa sa mga pinaka-trusted directors when it comes to BLs. Kasi may saysay yung... Kasi hindi naman sa pag-aano, maraming BL na laro-laro lang. Parang eme-eme na patawa, mga ganun. Ito, isa siya sa mga BL series na may sense talaga. So yun, Ticket to Heaven, starring 4th Gen. Go, watch nyo na yan. Go, watch nyo na yan and be inspired, be motivated, be liberated. Siguro yun yung pinaka magandang way to describe it. At syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn, mga Bex. Ito ang Dahil deserve mo maging bakla, ito ang word word of the of Bex. the Bex. Representation ba talaga o marketing strategy lang? Ano nga ba ang queer baiting? Ano na mga Bex? This is Word of the Bex Pride Special at sa ating pinakaunang episode, pag-uusapan natin ang queer baiting. Ang queer baiting ay isang marketing technique o media trope kung saan ang mga creators, celebrities, writers ay nagpapahiwatig ng isang LGBTQIA+ relationship o identity para makaakit ng queer audience pero hindi naman nila ito tinutuloy o ginagawang opisyal. Para siyang paasa gamit ang representation para sa views, sa likes, sa clicks o sales nang walang totoong commitment na magpakita ng aktwal at malinaw na queer representation. Ano naman? Anong problema dun? Queerbaiting is actually considered highly problematic for several key reasons lalo na sa media at celebrity culture. Unang-una na i-exploit o nagagamit ang ating community para makabuo sila ng clout pero wala naman silang totoong suporta sa community. Pangalawa, gusto nilang makuha ang pera at suporta ng ating community nang hindi na o-offend ang mga homophobic o ang mga conservatives. At pangatlo, fake representation, ninanakawan nito ng espasyo ang mga totoong LGBTQIA+ stories. Imbis na magpakita o magkwento ng mga totoong LGBTQIA+ stories, puro pahiwatig at subtext lang ang ibinibigay nila which devalues the LGBTQIA+ stories.
Ano gagawin? Boycott the bait. Itigil ang pagsuporta o pagtutok sa mga creators na puro paasa lang. Ilipat natin yung suporta sa mga totoong nagbibigay ng representation para sa community. I-call out din natin ang cloud chasing. Bumoses pag kailangan. Siyempre, let's empower our queer creators. Suportahan natin sila, lalo na ang mga artists at mga writers, para sila ang tunay na makapagbigay ng totoong representation. So, sa mga queer baiters dyan, tama na kayo mga T. At yan ang word of the Bex. Okay, thank you so much, Between, with the colorful eyeshadow and everything for that. A never-ending midnight sun, no? Totoo. For the word of the Bex. And ayan, sana may natutunan kayo bago from Between Jones. Correct. At syempre, huwag niyo pong kalimutan i-rate ang aming podcast ng 5 stars for Spotify. And then, mag-subscribe na kayo sa YouTube, share, comment, and everything. True, and i-follow nyo na din ang aming mga social media accounts at Baxter's Podcast, BEKFCERZ Podcast. Jonah with 4A's Drumable 620. Ayan. Thank you so much for another episode and ayun. Laban. Laban Pilipinas at laban mga bakla. Pero, Tuloy-tuloy lang ang paglaban. Thank you everyone for tuning in and for always supporting Baxters. See you again on the next episode. always remember, pride is a protest. Always be kind. Bye. Bye! You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you liked this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.